Breaking news, pagbili ng Pilipinas ng mga fighter jet sa Sweden, permado na. China, gulat na gulat dito. Tala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi tinanggap ang bagong batas na ipinatupad ng China sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, pumirma umano ang Pilipinas at Sweden sa isang mahalagang kasunduan para suportahan ang planong pagkuha umano ng Maynila ng multi-role fighter jet aircraft para sa Philippine Air Force. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang kasunduang ito ay nagbubukas umano sa oportunidad para sa mga industriya ng depensa sa Sweden na makilahok umano sa programa ng mga modernization ng Philippine Armed Forces of the Philippines na magkaroon umano ng joint initiative upang suportahan ito. Layunin din ng Pilipinas na magkaroon umano ng self-reliant defense. At ayon pa dito, ang Sweden ay nag-alok umano ng Saab JAS 39 Gripen para proyektong pagbili ng mga multi-role fighter jet aircraft ng Philippine Air Force. May iba pang umanong aircraft na tinitingnan ng Philippine Air Force katulad umano ng FA-16 Viper na gawa umano ng US Defense Manufacture ng Lockheed Martin. Kamakailan lamang din nagkaroon umano ng pagpupulong si Acting Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa Swedish Defense Ministry. Ayon pa dito, upang formal na pirmahan ang kasunduan sa gilid umano ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas umano ang kakayahan ng Philippine Air Force. Bukod pa dito, kamakailan lang din ay nagtungo umano ang delegasyon ng Philippine Air Force sa Sweden upang makipag-ugnayan sa Swedish Air Force at makita ang mga aircraft na kanilang iniisip na bilhin. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagbili umano ng mga jet fighter para sa isang bansa ay may mahalagang kahalagahan sa aspeto ng national defense at security. At ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng mga modernong fighter jet ay nagbibigay sa bansa ng kakayahan ng depensa sa kanilang teritoryo laban sa anumang banta mula sa labas ng puwersa. Ito umano ay mahalagang pangangalaga ng soberanya ng bansa laban sa anumang uri ng agresyon. At ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng mga jet fighter, makabagong jet fighter ay nagbibigay umano ng deterrence effect laban sa mga potensyal na banta o banta sa seguridad ng bansa. Ito din umano ay tumutulong sa pagpigil ng posibleng mga mapanganib na sitwasyon sa pamamagitan umano ng pagpapakita ng kakayahan ng bansa na magdepensa sa sarili. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang mga jet fighter ay mahalaga umano pagpapanatili ng air superiority na kung saan umano ang bansa ay may kontrol sa himpapawid ay may malaking bentahe sa labanan. Ito ay mahalaga sa mga military operation sa pagpaprotekta umano sa bansa laban sa anumang uri ng aerial threats. At ayon pa dito, nagbibigay din umano ito ng kakayahan sa bansa na magkaroon ng mas mabilis na reaksyon sa anumang krisis o emergency na sitwasyon. Nangangailangan umano ng military response ang pagiging handa sa pamamagitan umano ng mga modernong aircraft ay mahalaga sa pagprotekta sa mga mamamayan at sa national security. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, suportado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Air Force sa pagpapalakas umano ng kakayahan ng depensa, lalo na umano ang pagdagdag ng mga fighter jet at helicopter para umano mapalakas pa ang depensa umano ng bansang Pilipinas. At ayon pa umano rito, ang pagkakaroon umano ng mga jet fighter ay magpapalakas sa military capability ng bansa at nagbibigay ng kakayahan umano makipaglaban sa modernong digmaan. Ito din umano ay nagpapakita ng determinasyon at kakayahan umano ng bansa na ipagtanggol ang sariling laban sa anumang uri ng banta. At ayon pa dito, ang pagbili umano ng mga fighter jet ay may malaking makahalagahan sa pagpapalakas ng depensa at seguridad ng bansa. Nagbibigay din umano ito ng kakayahan na magdepensa sa teritoryo at nagbibigay ng deterrence laban sa mga potensyal na banta sa seguridad. Kaya napakalaking tulong din umano ito sa pagprotekta sa mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, patuloy umano ang pagtatangka umano ng China na sakupin umano ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kaya dapat lang napalakasin pa ng gobyerno ng Pilipinas ang ating puwersa para umano may pangtapat sa mga dayuhan na magtatangka umano na sakupin
ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari umano ng bansang Pilipinas. Umano sa nakalat nating impormasyon, nilagdaan umano ng dalawang bansa ang kasunduan noong Mayo 17, 2024. Sinabi umano ng Embahada ng Sweden sa Maynila, opisyal nitong Facebook page, isang kasamang larawan na nagpapakita umano na ang Swedish Defense Materials Head of Export, Jose Lito Ramos ng Philippines, Assistant Secretary for Logistic Acquisition at Self-Reliant Defense Future ng Department of National Defense na nanguna umano sa pagperma. At ayon pa dito, ang Cooperation Logistic ay bahagi umano ng pangako ng dalawang bansa sa ilalim ng Memorandum of Understanding hinggil sa cooperation sa pagkuha umano ng defense materials na nilagdaan umano ng dalawang bansa noong Hunyo 3, 2023 na pinagtibay umano ng parehong araw ang Sweden at ang Pilipinas noong September 4, 2023. Sinabi umano ng Embahada na tumutukoy umano sa Memorandum of Understanding. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, binalaan umano ng Pilipinas ang China na magiging direktang paglabag sa internasyonal na batas kung inuutos ito sa Coast Guard na i-detain na hanggang 60 na araw na walang paglilitis sa mga sinasabing trespassers sa West Philippine Sea kung saan may jurisdiksyon ng Pilipinas. Sinabi umano ng Department of Foreign Affairs na ang mga regulasyon ng Coast Guard ng China na nakatakda umano magkabisa sa Hunyo 15 ay hindi maaring ilipat sa mga teritoryo ng maritime zone o jurisdiksyon ng bansa ng mga estado na labag umano sa karapatan ng ibang soberano at estado sa ilalim ng internasyonal na batas. Kuha na naman umano ang China na sariling batas na sila lang umano ang nag-aproba at sila lang din umano ang magpapatupad. Paano naman umano ang mga kalapit nitong bansa? Lalong kawawa umano ang mga maliliit na bansa na kalapit umano ng China tulad ng Pilipinas dahil sa ginagawa umano ng China sa South China Sea. Ang Scarborough Shoal ay isa umano sa mga inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo. Subalit yan umano ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016. Subalit ito po ay hindi kayang tanggapin ng China at hindi daw umano ito ibibigay sa Pilipinas. Subalit ito ay napanalunan na noong 2016 sa arbitral ruling. Kaya walang karapatan at walang legal na batayan ang patuloy na pag-aangkin ng China sa ilan sa mga teritoryo dyan sa Scarborough Shoal ang pilit umano inaangkin ng China. At ayon pa dito, pinaalalahanan din ng DFA ang China na ang mga lokal na batas nito ay dapat sumunod sa mga pangako at obligasyon nito sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular na umano ang 1982 United Nations Convention Law of the Sea o umiiral umano ang 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Gayuntaman, ang 2016 deklarasyon sa pag-uugali umano ng partido sa South China Sea. At ayon pa dito, tinawag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga regulasyon ng China na hindi katanggap-tanggap, habang tinawag naman ito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. provocation at violation of the United Nations Charter. Sinabi rin naman ng Foreign Secretary Enrique Manalo na ang mga legal na regulasyon ay nakakaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bawat bansa.